Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang Balita, Biblia. Kita ba? Ayan. Sira-sira na yung Bible ko. Today is 24 July 2024. Nandito tayo sa aklat ng Ezekiel, chapter 26, ang pahayag laban sa Tiro. Pakisabayan ako ng basa guys, pareho tayo dito matuto. Ako sinisikap ko talagang magbasa araw-araw kasi para bago tayo magtrabaho medyo maganda yung ating pakiramdam. Kasi 'di ba pagka nakabasa ka ng Word of God, parang siya yung nag-aalalay sa iyo sa buong maghapon. So, ganun lang ang ginagawa ko. Parang hobby ko na siya guys, araw-araw. Pagkagising ko, pasalamat ako kay Father God na ginising niya ako and then nakipag-usap na tayo sa Kanya. Okay, dito tayo sa Ezekiel chapter 26. Ang pahayag laban sa Tirol, Ezekiel chapter 26 verse 1, noong unang araw ng buwan ng ika-11 taon ng aming pagkabihag, sinabi sa akin ni Yahweh. Verse 2, Ezekiel, anak ng tao. Guys, nangyari na ito sa kanila ha, panahon pa to ni Ezekiel. So parang nagbabasa lang tayo ng history ng Jerusalem tsaka ng Israel. Ulitin natin, verse 2, Ezekiel, anak ng tao, nang mawasak ang Jerusalem, sinabi ng Tiro, ngayong bagsak na ang pangunahing bansa, ako naman ang uunlad. Verse 3, dahil dito sabihin mo sa kanyang, ito ang ipinapasabi ko, Tiro, ako'y laban sa iyo, ipapalusot kita sa maraming bansa tulad ng paghampas ng maraming alon sa dagat. Verse 4, iguguho nila ang iyong kuta at ibabagsak ang iyong mga turing bantayan. Kakalkalin ko ang iyong lupa hanggang sa bato ang matira. Verse 5, magiging bilaran ka na lamang ng lambat sa gitna ng dagat at hahamakin ka ng kapwa mo bansa. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Ezekiel chapter 26 verse 6. Ang mga mamamayan sa kalakhang ng bansa ay papatayin sa tabak, sa gayon makikilala mong ako si Yahweh. Kita mo guys, nung araw, tabak pa yung nila. Tabak pa yung pangpatay nila. Sa generation natin ngayon, high-tech na tayo. Mga highway po na. Yung baril, yung marami ng sari-sari ng klase ng baril ngayon. Okay, sa gayon makikilala, yung verse 6 ulit ang mga mamamayan sa kalakhan ng bansa ay papatayin sa tabak, sa gayon makikilala mong ako si Yahweh. Verse 7, ipinapasabi nga ni Yahweh, ang Tiro ay ipasasalakay kay Haring Nebukadnezar ng Babylonia, ang pinakamakapangyarihang hari. Mula sa hilaga darating siya kasama isang malaking hukbo at maraming karwahe at mga ngabayo. Verse 8, mapapatay sa digmaan ang mga nakatira sa kalakhang bahagi ng bansa. Gagawa sila ng mga hukay na pagkukublihan at iba pang kanlungan. Kukubkubin ko ng mga kawal na ang mga kalasag ay parang matibay na pader. Verse 9, ang iyong pader ay iguguho sa pamamagitan ng malalaking pambayo at ang turing bantayan ay ibubuwal sa pamamagitan ng kagamitang bakal. Verse 10, hindi ka makikita sa kapal ng alikabok dahil sa dami ng kanyang kabayong gagamitin sa pagsasalakay sa iyo. Mayayanig ang iyong pader sa yabag ng mga kabayo, karwahe at kawal. Verse 11, ang mga lansangan mo ay mapupuno ng kanyang mga kabayo at papatayin sa tabak ang iyong mga mamamayan, pat mabubuwal pati ang pinakamalalaki mong haligi. Verse 12, sasamsamin niya ang iyong ari-arian, iguguho niya ang iyong mga tanggulan, gigibain ang iyong magagarang bahay, at itatambak sa dagat ang mga bato at kahoy na gumuho. Ezekiel chapter 26 verse 13, dahil diyan matitigil na ang iyong masasayang awitan, gayon din ang pagtugtog mo sa iyong mga lira. Verse 14, mag-iiwan lamang ako ng malapad na batong bilaran ng mga lambat at hindi ka na muling itatayo bilang isang lungsod. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Verse 15, ipinapasabi ni Yahweh sa Tiro, ang mga lupain sa baybayin ay mayayanig sa balita ng iyong pagbagsak sa nakakapangilabot na daing ng mga sugatan at sa dami ng mamamatay.
sa iyong mamamayan. Ezekiel chapter 26 verse 16, dahil dito ang mga hari ng mga pulo sa karagatan ay aalis sa kanilang luklukan, maghuhubad ng magagara nilang kasuotan, maglulupasay na nanginginig at masisindak sa nangyari sa iyo. Verse 17, aawitan nila para sa iyo ang panaghoy na ito. Ang bantog na lungsod ay nawasak, pinalubog sa karagatan ang kanyang mga sasakyang dagat. Dati ang mga mamamayan niya ang kinasisindakan sa karagatan, sila ay naghasik ng takot sa magabayan sa baybay dagat. Verse 18, ngayon ang lahat ng pulo ay nangingilabot dahil sa kanyang sinapit. Oo, ang mga mamamayan nito ay pawang natatakot dahil sa balita ng kanyang pagkawasak. Ezekiel chapter 26 verse 19, sapagkat sabi ni Yahweh, gagawin kitang pook na mapanglaw tulad ng isang lugar na walang nakatira. Verse 20, palulubugin kita sa tubig tulad ng itinapon sa pusod ng dagat, tulad ng mga namatay noong unang panahon. Panatilihin kita sa walang hanggang kalaliman para hindi na mapanahanan ni numan. Ezekiel chapter 26 verse 21, daranasin mo ang kakilakilabot na wakas at ganap kang mawawala. Hahanapin ka ngunit hindi na matatagpuan. Mahaba yung 27 guys. Bukas na lang ito. Okay. 25 na bukas, diba? July 2024. Bye everyone. God bless.